رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng ating dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, tayo po magpupuri sa Kanya, magpapasalamat sapagkat tayo po ay pinagkalooban ng pagkakataon na amin kayo masalamuha, mga mahal naming mga kababayan. At pangalawa, din nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat mahirap ang salita rin na wala kami nakikinig. No? So maraming salamat sa inyong pagdalong. Dalangin namin sa Panginoong Allah, ng tagapaglikha, naway gabayan kayo. No? Gabayan kayo sa katotohanan sapagkat lahat naman tayo naghahanap ng kaligtasan. Sino ang gusto ng kaligtasan dito? Taas kamay. Yung hindi nagtaas, gusto ng impyerno. So lahat tayo gusto ng kaligtasan dito, ha? So ngayon, bago ako magsalita, ako si Brother Abdul Qadir. Ako po'y Bisaya, taga Bugol. May Bisaya ba dito? Wala. Puros Tagalog. Alhamdulillah. So ako po'y nag-Muslim sa Saudi Arabia. Doon ko po nasumpungan ng Islam. Bilang isang Muslim ay tungkulin namin na i-help sa inyo ang katotohanan ng aming layunin po ay hindi lang tayo pagsama-samahin ng Panginoong Allah dito sa loob ng mosque na ito. Ang hangad namin bilang mga Muslim ay makasama namin kayo doon sa paraiso. Sino ang gusto ng paraiso? Taas kamay. So lahat tayo, di ba? So yun ang hangarin namin bilang Muslim, na makasama namin kayo sa paraiso. Ayaw namin na kayo mapunta sa impyerno. Kasi walang gusto ng impyerno, di ba? Lahat tayo gusto ng paraiso. So, ang aking topic, bago ako magsimula, gusto ko munang bumasa ng talata sa Quran. Sabi ng ating dakilang tagapaglikha Allah, Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimin. So sa ibig sabihin mga mahal na kababayan, sabi ng ating Panginoong tagapaglikha, o mga angka ng kasulatan, Hudyo at mga Kristiyano. Taas ang kamay ng mga Kristiyano. Taas. So kayo po ay inaanyayahan ng ating dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, na halika na kayo sa salita na ating mapagkakasunduan. Anong salita na ating mapagkakasunduan? Allah na'budu illallah. Na wala kayong sasambahin maliban kanino? Anong pangalan ng Diyos? Kay Allah. Ha? Maliban naman sa nag-iisang Diyos. Ito yung salita na tinatanggap natin parehas. Muslim, Kristiyano, tinatanggap natin na tayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Tayong mga Muslim at Kristiyano, dito tayo nagkakaisa mga mahal na kababayan. Na wala tayong sasambahin kundi ang dakilang tagapaglikha lamang. Ang nagkaloob ng ating buhay, babawi ng ating buhay. Yun po yung aming panawagan dito. Hindi po namin kayo tinatawagan para ililigaw kayo. Inaanyayahan namin kayo na tayo ay bumalik sa pagsamba sa tunay na Diyos. Alam niyo po, ang tunay na Diyos ang Allah, hindi po siya tumatanggap ng maruming pagsamba. Ano ibig sabihin? Kayo po ba, bibigyan ko kayo ng tubig, tapos duduraan ko, iinumin niyo ba? Hindi magalit kayo sa akin. Ano ba yan? Di ba magalit kayo? Ganun po ang Panginoong Diyos. Ang tagapaglikha ng lahat ng Panginoong Allah, hindi siya tumatanggap ng pagsamba na marumi. Ano ibig sabihin ng marumi? Yung kumikilala ka sa Kanya bilang nag-iisang Diyos at meron ka pang sinasambang iba maliban sa Kanya. Yan po ay maruming pagsamba. Kung hindi kayo tatanggap na duduruan ko yung tubig, papainom ko sa inyo, lalong hindi tatanggap ang nag-iisang Diyos na tayo ay meron pa tayong kikilalaning Diyos maliban sa Kanya. So yun po, kaya inaanyayahan po tayo na nag-iisang Diyos na tayo ay manumbalik sa malinis na pagsamba na ang sasambahin lang natin ang dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. Anong pangalan ng dakilang tagapaglikha, mga mahal na kababayan? Allah. Hindi Jesus, ha? Allah. So nakilala na ngayon ang tunay na Diyos. Kaya nga, ang Panginoong Allah, mga mahal na kababayan, huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos na naming mga Muslim. Ang Allah po, wala po yung kaibahan sa tinatawag niyong Panginoong Diyos sa tagapaglikha. O sa English, God, the Almighty Creator. Yun po yung Allah. Tinatawag namin ng Diyos sa pangalang Allah
Dahil siya mismo ang nagpakilala sa kanyang pangalan bilang siya ang Allah. No? Sinabi ni Brother kanina na binanggit ng Diyos doon sa Mount Sinai ang tagapaglikha na innani ana Allah. Tunay na ako si Allah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Fa'abudni wa aqimi salata li dhikri. Kung kaya mag-alay kayo ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala, pagpupuri sa akin. Kaya po nakikita niyo po kami mga Muslim, ilang beses po kami nagdarasal? 5 beses sa loob ng isang araw. So, makikita niyo mga mahal na kababayan, bakit ilang beses kami nagdarasal sa loob ng isang araw? Samantala, ako dati isang Katoliko, while po ko sa simbahan, minsan, isang linggo hindi ko magawa na magdasal. No? Kahit isang oras ang hihingi. Yung marami sa atin dito na hindi na magawa ng pagdarasal. Isang linggo, isang oras, hindi pa magawa. Pero kami mga Muslim, 5 beses kami nagdarasal bilang pagtugon sa sinabi ng dakilang tagapaglikha na mag-alay kayo ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at papuri sa akin. Ang pagdarasal ng 5 beses, mga mahal na kababayan, hinahalintulad ito na kung meron kayong tubig sa harapan ng bahay at 5 beses kayo naliligo sa tubig na may tinatawag na batis, meron po bang dumi na makikita sa inyong katawan? 5 beses kayo naliligo sa loob ng isang araw? Ganon po ang pagdarasal ng 5 beses. Nililinis po dito ang aming mga nagagawang kasalanan. So ganun po, kaya magtaka kayo bakit mga Muslim na mga bisis na darasal. Ngayon po, ang Allah po, ang tunay na Diyos. Ngayon, nakilala na po natin ang Diyos, no? Anong pangalan ulit? Allah. Ngayon po, hindi po sapat na makilala natin ang Diyos, bagkus kailangan po na alamin natin ang kanyang katangian. Katangian ng Diyos. Ano ba ang katangian ng Panginoong Diyos? Sinabi po sa maluwalhating Quran na ang katangian ng tunay na Diyos ay ganito. Sabi niya, ibinaba ang suratul Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibig sabihin mga mahal na kababayan, ang katangian ng tunay na Diyos na si Allah, sabi niya, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad na ang Diyos, ang Allah, ay nag-iisa lamang. Sino nakapunta ng Middle East dito? Saudi Arabia. Pag sinasabing ahad, wahid, ilan ba ang bilang? Tatlo o isa? Isa. So yun po ang katangian tunay na Diyos, nag-iisa lamang siya. Hindi po maaari na ang Diyos ay higit pa sa isa. Kung may nagtuturo sa atin dito na ang Diyos ay 2, 3, mali na po yan. Bakit? Kasi sumasalungat yan sa sinabi ng mga propeta na ang mga propeta ay nagsabi na ang Diyos ay nag-iisa lamang. So panatilihin po natin mga mahal na kababayan na ang Diyos ay nag-iisa. So yun po ang katangian ng tunay na Diyos. Kung mayroong magpapaliwanag sa atin na ang Diyos ay hihigit pa sa isa, mag-isip na po kayo mga mahal na kababayan. Dahil salungat niya sa ating talino, salungat niya sa ating intellect at mensahe ng mga propeta na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Ilan po ba ang Diyos? Sinabi pa niya, Allahus samad. Ang Allah, ang tunay na Diyos, siya po ang sandigan ng lahat. Ibig sabihin ng sandigan ng lahat, ang tunay na Diyos, mga mahal na kababayan, ang Allah, siya po ang sinasandalan natin. Tayo po ay talagang humihingi sa Kanya, humihingi ng tulong, humihingi ng gabay, humihingi ng pagkain, dahil po siya ay makapangyarihan. So sa Islam po, hindi po maaari na ang Diyos ay, ang Allah ay, mayroong pangangailangan. So ang Allah po walang pangangailangan sa atin. Tandaan po natin, sasamba tayo sa Allah, hindi natin madagdagan ang kanyang kadakilaan. Hindi tayo sasamba sa Allah, hindi rin mababawasan ang kanyang kadakilaan. Siya ang tinatawag sa Arabic na akhbar. Siya ang dakila. Yun po, ganun po kadakila ang Panginoong Allah, mga mahal na kababayan. Wala siyang pangangailangan sa atin, bagkus tayong mga tao ang nangangailangan sa Kanya. At ang Allah po ay hindi po kailanman mamamatay. Naniniwala po kayo na ang Diyos ay namamatay?
Hindi, di ba? So ano man ang sinasamba ng tao na namatay ang kanyang Diyos, I'm sorry, hindi po yan totoong Diyos. Kasi alam natin sa ating sarili na ang Diyos kailanman hindi magtataglay ng kamatayan. Siya ang Al-Hayy, laging buhay, Alladhi la yamut, at kailanman hindi magdadanas ng kamatayan. So laging buhay, mga mahal na kababayan. Yan ang katangian ng tunay na Diyos ang Allah. Kaya huwag rin tayong basta maniniwala sa Diyos, kailangan alamin natin ang kanyang katangian, dahil po kapag mali ang pagkaunawa sa katangian ng Diyos, sayang lamang po ang ating mga pagsamba. Yun po. At ang anak po, sabi niya, lam yalid walam yulad. Lam yalid, hindi po siya nagkakaroon ng anak. Naniniwala po ba kayo mga mahal na kababayan na ang Diyos ay nanganganak? Sino naniniwala? Hindi, di ba? Kasi kapag ang Diyos ay nanganak, di ba, mayroon pa naniniwala kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ang mangga, namunga, ang punong mangga, hindi mamunga ng santol. Di po ba? So, ang Diyos sa tagapaglikha na si Allah, hindi po tama na bigyan natin siya ng anak sapagkat siya ay magkakaroon ng anak. Ilan ang bilang ng Diyos? Dalawa na. Ilan po ba ang Diyos? Isa. So, mali nga, naging dalawa na sila. Di ba? Kasi tayo mga tao, pag nagkaanak tayo, ang mga ina, dalawa sila ng anak niya. Di ba po? So, kailangan po na huwag tayong maniwala na ang Diyos ay nagkakaroon ng anak sapagkat dadami na po ang Diyos. Di ba? Paano yung anak niya, mga anak din? Ano na tawag doon? Diyos Apo. Di ba? Apo sa tuhod, apo sa talampakan. So, hindi na po yan tama. Kasi isa lang po ang Diyos. Kaya hindi po maaari na bigyan natin siya ng anak. At sinabi pa niya, walang yulad. At hindi ako, no? Wala pong magulang. Wala pong nanay ang Diyos. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay may nanay? Ha? Naniniwala kayo? Hindi. Bakit? Alin po bang nauna? Diyos o tao? Diyos. So, paano nangyari na kung ang Diyos natin may nanay? Paano nangyari? Di ba? So, makikita natin ang katotohanan at kamalian. So, sa Islam po, hindi kami naniniwala na ang Diyos ay may nanay sapagkat kapag may simula ang Diyos, may wakas. Di ba? Magwawakas kasi may simula. Bakit tayo mga tao? Tayo ay mamamatay kasi may simula tayo. Pinanganak tayo sa ating nanay. Di ba? At dahil pinanganak tayo, pagtanda natin o tayo ay datnan ng kamatayan. Di ba? Kasi tayo ay may simula. Di ba? Ang sinihan, bakit may simula? Bakit may wakas? Kasi may simula. So, ganoon po, hindi po maaari na ang Diyos ay merong magulang. No? No, wala po siyang magulang. Wala siyang nanay, walang tatay. No? Yun po ang tunay na paniniwala sa kaisahan ng Diyos, mga mahal na kababayan, ang Panginoon Allah. At ang panghuli, sabi niya, walam yakullahu kufuwan ahad. At sa Kanya ay walang makakatulad. Ang Diyos po na tagapaglikha ang Allah, hindi po natin siya pwedeng ihambing sa ating mukha. Meron na bang nakakita sa Diyos? Wala pa. So, paano napicturan? Paano nagkaroon ng larawan kung wala naman nakakita sa Diyos? Di ba? So, kaya sa Islam po, makikita niyo ang aming bahay-sambahan, wala pong mga larawan, sapagkat wala pong nakakakita sa Diyos o sa Allah magpakailanman. Wala siyang katulad. Laysa kamithlihi shay'un. Wala pwedeng ihambing sa Kanya. Wa huwa as-sami'ul basir. Siya ang nakakita at nakakadinig. May pandinig din ng Panginoong Allah ang Diyos, pero hindi katulad sa ating pandinig. No? Kasi ating pandinig, limitado lamang. Pero ang pandinig ng Allah, ang tunay na Diyos, narinig niya lahat ng Kanyang mga nilikha, sabay-sabay man ito magsalita, narinig niya, nakikita niya ang Kanyang lahat ng mga nilikha sa Kanyang kadakilaan at Kanyang kapangyarihan. So yun po ang katangian ng Allah, mga mahal na kababayan. Ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin, yan po ang Kanyang katangian. Unang-una, siya po ay nag-iisa lamang, hindi marami ang Diyos, kundi nag-iisa lang. Pero agree naman kayo, diba? Pangalawa, siya ay walang pangangailangan, bagkus siya ang nagbibigay sa atin lahat ng ating pangangailangan.
Nilikha tayo ng Panginoong Allah at pagkatapos, babawiin lang ating buhay dahil ang mundo na ito ay pagsubok lamang sa ating bilang tao. Pangatlo, hindi siya ipinapanganak. At pang-apat, hindi siya nagkakaroon na magulang. No? Wala siyang kamag-anak, walang nanay, walang tatay ang Allah. No? At ang panghuli, wala sa kanyang makakatulad, wala sa kanyang makakagaya. Yun po ang Allah, mga mahal na kababayan. Kaya po sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Sapagkat si Allah ang katotohanan, ang tunay na Diyos. Ma'ana mayaduna min dunihi wal batil. Sino man ang sinasamba na maliban pa sa Allah, ito po ay hindi totoong Diyos. Opo. Dahil tayo naman naniniwala sa kasulatan, maski sa inyong kasulatan, na sinabi ng Diyos doon, na ako ang inyong Panginoon. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ba ba? Sa 10 utos, di ba? So, huwag na tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So, sino na ang sinasamba mga mahal na kababayan maliban pa sa Allah? So, pag-isipan natin mabuti sapagkat ang Diyos ay nag-iisa lamang at yun po ang Panginoong Allah. Ngayon, ang Panginoong Allah, meron po siyang isang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Ang tunay na Diyos, may kasalanan po na iisa lamang na kapag ginawa natin at inabutan tayo ng kamatayan, dire-diretso na tayo sa impyerno. Sino po ang makakasagot sa kasalanan walang kapatawaran? Iisa lang po. Meron ka ligat. Sige po. Magpatiwakal. Malaking kasalanan po yan. Pero yan po ay mapapatawad po. Talagang pinagsisihan ng isang tao. No? Namumuhol sa ginawa niya, no? Mapapatawad po yan. Pero meron lang pong isang kasalanan na hindi kayang patawarin ng dakilang tagapaglikha. Ayun, yung mga, sorry po mga Christian ng Tuhan, question po kayo? Okay. Pagsamba sa ibang Diyos. Pagsamba sa Diyos minsan. Masya Allah. Pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Pag ang salitang Tagalog, pag inulit mo, parang bahay-bahayan. Totoo bang bahay? Tao-tauhan. Totoong tao? Ngayon, Diyos-Diyusan. Totoong Diyos? Hindi. Yun po ang pinakatakwil. Dahil po sino man ang taong namatay na meron siyang ibang kinikilalang Diyos na isa lamang nilikha, katulad natin. Nilikha. Tunay po na wala na siya kaligtasan sa kabilang. Sabi po ng dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah, "Inna Allaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha." Ibig sabihin sa wikang Tagalog po mga kababayan, sabi ng Panginoong Diyos, tagapaglikha na si Allah, katotohanan hindi ko pinapatawad ang kasalanan, bigyan ako ng katambal sa pagsamba. Ano ibig sabihin ng bigyan ng katambal sa pagsamba? Yung sumamba ka pa sa iba maliban sa dakilang tagapaglikha. Maliban sa nag-iisang Diyos na nasa ibabaw ng kalangitan na ating kinikilala bilang nag-iisang Diyos, meron ka pang ibang sinasamba maliban sa Kanya. Halimbawa, sa mga kay Yesu Cristo, kay Birhen Maria, o sa mga larawan o rimulto, inaakibat mo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos at inabutan ka ng kamatayan, hindi na po mapapatawad ang ganyang kasalanan po mga mahal na kababayan dahil ito ay pagsarnat sa unang kautusan ng Diyos na sinabi niya sa kasulatan na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gumawa ng Diyos sa harap ko. Yan po ang karumal-dumal na kasalanan ng mga kababayan na dapat natin layuan, iwasan, taligdan, sapagkat hindi po kayang patawarin ng dakilang tagapaglikha. Siya ang naglikha sa atin, pero pagdating sa pagsamba, kanino na tayo sumasamba mga mahal na kababayan? Di ba? Kung kayo nga magulang, halimbawa, kayo magulang, pinalaki nyo ang inyong mga anak, lalo sa mga nanay, pinagpupuntis, hirap na hirap, 9 months, dinadala sa kanyang tiyan ng bata,
nung niluwal niya, 50-50 ang kanyang buhay. Nung niluwal, hindi makatulog, pinangalagaan ng sanggol, nilamok, ayaw niyang dampian ng lamok ang kanyang sanggol. Hanggang sa lumaki, pinag-aral sa magandang eskwelahan. Kahit naghirap na hirap ng magulo para makatapos ang kanyang anak. Ngayon, nakatapos ang kanyang anak sa pag-aaral, nagiging abogado, engineer, doktor. Pero pagdating, hindi na siya kinikilala ng magulang. Anong masasabi ng mga magulang? Masakit, di ba? Tayo naghirap sa ating anak, tapos pagdating na pagtrabaho na siya, professional na siya, hindi na tayo kinikilala ng magulang. Ganon din po ang Panginoon tagapaglikha, mga kababayan. Siya ang lumikha sa atin, nagkaloob ng buhay, binigyan ka ng mata, binigyan ka ng hangin, upang mabuhay tayo. Subukan yung mga mahal na kababayan, huwag kayong huminga sa loob ng 30 minutes, kaya nyo? Hindi natin kaya. Pero ilang taon na ba tayo? Mula nung tayo pinanganak hanggang sa nag-edad tayo ngayon, libre ang hangin. Hindi ba tayo magpapasalamat sa dakilang tagapaglikha sa Allah? Kaya nga, ang karapatan ng dakilang tagapaglikha sa atin na si Allah ay ang sambahin natin siya na huwag tayong magtambal sa pagsamba sa Kanya. Yan po ang karapatan ng nag-iisang Diyos, mga kababayan. Ang sambahin natin siya at huwag tayong magtambal sa pagsamba sa Kanya. Maging si Jesucristo po, si Jesus po, mga kababayan. Sa panahon ni Jesucristo, siya po yung nagbabala sa mga tao. Sinabi po ni Jesucristo na sinabi ng dakilang tagapaglikha sa loob ng Quran, wa idkalal Masihu Isa ibn Maryam. Sinabi ni Jesucristo na anak ni Birhing Maria, ya Bani Israel, o angkan ng Israel, Abudullah, Rabbi wa Rabbukum. Sabi ni Kristo, o angkan ng Israel, sambahin niyo si Allah, ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha sa atin, Panginoon ko at inyo rin Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon ni Jesucristo at Panginoon natin, sinabi niya, siya si Allah. Rabbi wa Rabbukum. Panginoon ko at inyong Panginoon. Innahu man yusrik billah, sabi ni Kristo. Sino man ang nagkambal sa pagsamba sa Allah, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ay magiging bawal sa kanya ang paraiso. Bakad haramallahu alaikum al-jannah. Magiging bawal sa sinumang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ang paraiso, sabi ni Kristo. Wa ma'wahun nar. Ang nar ito po naglalagablab na apoy sa impyerno na siyang kasasadlakan, sabi ni Kristo, kapag siya ay sumamba ng iba pa maliban sa nag-iisang tunay na Diyos, mga kababayan. Wa malidhalimina min ansar. Walang makakatulong doon. Ang sinumang taong itatapon sa impyerno, mag-iyak siya doon, humingi ng tulong, walang tutulong sa kanya doon. Susunugin siya ng paulit-ulit, araw-araw, susunugin paulit-ulit. Kapag natusta ng kanyang balat, papalitan ng sariwang balat na naman para marasak niya ang hapdi ng parusa ng dakilang tagapaglikha na nagbigay ng ating buhay, pero pagdating sa pagsamba, ang mga tao hindi na sumasamba sa kanya. Mga mahal na kababayan, ang Panginoong Allah na tagapaglikha, mahabagin po siya. Huwal Ghafurur Rahim. Mahabagin, maawain siya sa ating mga kababayan. Sabi niya, siya po ay mapagpatawad at mahabagin sa sinumang tao bumabalik sa pagsamba sa Kanya. Kapag tayo po manumbalik sa pagsamba sa tunay na Diyos, mga kababayan, tayo po ay pinapatawad na po ng Allah ang ating mga nagagawang kasalanan. Parang bata na bagong isinilang. Kaya po sino man sa inyo na babalik sa pagsamba sa tunay na Diyos ng Allah, sabi ng Allah, ila man tawaba, sino man ang nagbabalik loob sa atin sa pagsamba at gumagawa ng mabuti, ay papalitan ng Allah ang kanyang gawang masama at gagawin ng kabutihan ang kanyang mga gawain. Kaya po sa sinumang nagbabalik Islam, nagbabalik loob sa tagapaglikha sa pagsamba, para kayong mga bata na bagong isinilang. No? Kung sino man sa inyo na yayakap sa Islam, sasamba lamang sa nag-iisang Diyos, sa tagapaglikha, para kayong bata na isang araw pa lang
na ipinapanganak. Wala kayong bahid ng kasalanan. Kayo po tatay, ilang taon na po ba kayo? 65. Pero kung bumalik ka tayo sa pagsamba sa Allah, tagapaglikha, sa tunay ng Diyos, para kang isang araw pa lang yun, na bagong isinan. No? Malinis ka sa pagkakasala, dahil pangako yan ng nag-iisang tagapaglikha sa sinumang tunay at tapat na nagsisisi at nanumbalik sa pagsamba sa tunay na Diyos, pinatapatawad na po ang inyong nagagawang kasalanan. Nung mas mainam pa kayo sa amin, kasi matagal na kami Muslim, so tao lang din tayo, hindi tayo perfecto, nagkakamali din. Pero kayo, kapag kayo ngayon ay manumbalik sa pagsamba sa nag-iisang Diyos sa Allah, para kayong bata na isang araw. Yung physical, hindi magbabago. Pero yung ating talaan ng gawa, spiritual, yun po ay magiging puting-puti. Wala po kayo bahid ng kasalanan. Yan po ay pangako sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi yun po ang mensahe ng mga propeta. Ang lahat po ng propeta, isinugo po na nag-iisang Diyos ang Allah dahil sa isang mensahe. Sabi ng Panginoon Allah, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, tunay na nagpadala ako ng mga propeta sa bawat bansa, sa bawat lugar, sa bawat henerasyon, an ya'budullah, para sambahin lang ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah, at pagkatapos layuan, iwasan, talikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Talikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At sambahin lang ang nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha. Kaya po ang pagmumuslim po mga mahal na kababayan, napakadali po. Wala pong lubluban dito. Wala ring bisik-bisik. Wala ring maraming seremonya. Walang ninong, walang ninang. Paano tayo mag-Muslim? Para maligtas tayo? Para makapasok tayo sa paraiso? Tayo ay sasaksi lamang, manumpa lang tayo ng buong katapatan na wala tayong sasambahin na Diyos, wala tayong kikilalaning Diyos, maliban kanino? Anong pangalan na Diyos? Allah. Ganun lang. Pag tinatanggap mo sa Allah sa iyong puso, bilang Diyos, Panginoon, itakwil natin ang sinasamba nating mga Diyos-Diyusan. Hindi na tayo sasamba sa mga inukit ng kamay. No? Pasensya na po kayo, no? Kasi gusto ko lang i-emphasize dito ng pagsamba para lamang sa nag-iisang Diyos. Para lamang sa tagapaglikha. Yun po. Yun ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Isinugo si Jesucristo, si Moises, si Abraham, para turuan ng mga tao na manumbalik sa pagsamba sa iisang Diyos. Kaya nga, ang mensahe ni Jesucristo sa kanyang panahon, ang kanyang Pangulong utos, ayun din naman ang sabi ni Kristo eh. Dinggin niyo Israel, ang Panginoon nating Diyos. Sinasama niya ang kanyang sarili. Meron siyang Panginoon, meron siyang Diyos. Ang Panginoon nating Diyos ay, ilan ba ang Diyos? Iisang Panginoon lamang. Yun ang sabi ni Kristo. Iisang Diyos lamang. So yun po mga kababayan, yun po ang ating sasaksihan. Yun ang susumpaan natin ngayon. Mamaya, inshallah, ipapaliwanag ni Ustaz Abdul Karim ang kaisahan pa ng Diyos para maligtas tayo. Ngayon po, si Jesucristo po, para malaman po ninyo, kaming mga Muslim, hindi po matatawag na tunay na Muslim kung hindi kami nagmamahal, maniniwala, susunod, at isa sa buhay ang turo ni Jesucristo, hindi kami matatawag na Muslim. Wala pong matinong Muslim sa balat ng lupa na hindi nagmamahal kay Jesucristo. Alam niyo po ba ano ang tunay na pangalan ni Jesus? May regalo. Si Jesucristo, meron siyang tunay na pangalan. Kasi ang Jesus, lingwahe Espanyol yan. Hindi naman taga-Spain si Jesucristo eh. Yung Kristo, lingwahe sa tinatawag na Grigo. Greek. Hindi naman Grigo si Jesus eh. Taga saan si Jesus? Kanina, ha? Palestine. Kita nyo sa magot ng Palestine, bigyan natin ito. Ngayon sa Palestine, matanong ko, ano yung mga tao sa Palestine? Muslim, Kristiyano? Ha? Muslim.
Hindi, ang Israel, wala pa yan sa panahon noon, bago lang yan. Sa inyong kasulatan kasi, yung Israel na tinutukoy dyan si Jacob. Tao yan, propeta, hindi yan lugar. Yung Israel na yan, 1949 lang yan, nagkaroon ng Israel. Ang tinutukoy din na Israel, yun si Jacob, si Jacob. No? Hindi yung bansa, kundi yung propeta ang tinutukoy dyan. Ngayon, si Jesucristo, taga-Palestine po siya. Ano pong relihiyon ng taga-Palestine? Kristiyano o Islam? Islam. Kaya si Jesucristo po, isa siyang Muslim. Ngayon, magtabi kami ni Kuya. Sino ang kamukha ng Jesus? Ako, Kuya. Bakit? Tama, nagpapasarado. Kaya si Jesucristo po, isa siyang Muslim. Mahabang balbas, makapal, malago. Di ba? So, yan po ang patunay na siya isang Muslim. Pangalawa, si Jesucristo ay nagdarasal doon sa bundok ng Gitsemani. Di ba? Siya lumako pa roon at siya ay nagpapatira pa sa lupa at nanalangin nagdarasal. Sino po ba o anong pananampalataya na kapag nagdarasal katulad ni Jesucristo, nagpapatira pa sa lupa? Sampulan mo kapatid, paano magpatira pa? Paano magdasal si Kristo? Sa Mateo. Oo. Oh, masyaallah. Nasa yung kasulatan niya, si Kristo, lumayo ng kunti, doon sa bundok ng Gitsemani, nagdarasal siya sa Diyos. At siya nagpatira pa. At siya nagpapatira pa. Ano po? Ganyan po si Kristo magdasal. Nagpapatira pa. Si Moises, ganun din, sa aklat ng kasulatan, ganun din magdasal. Maging si Abraham, ganun magdarasal. Sino sa atin ang nagdasal na ganun? Muslim o mga Kristiyano? Muslim. Kaya kami talaga ang tunay na nagmamahal kay Jesus. Dahil ang pagmamahal, sinusunod mo ang kanyang ginagawa. Yun ang tunay na pagmamahal. Di ba sabi ni Kristo, kung mahal niyo ako, sundin niyo ako. Sabi ni Kristo, kung tayo nagmamahal kay Jesus, sumunod tayo sa kanya. Sa anong pagdarasal yung ginagawa ni Kristo? Dito niyo po sa Islam ito, masusumpungan. Kaya po, ako'y sumusumpa sa dakilang tagapaglikha na kapag kayo ay nasa loob ng pananampalatayang Islam, kayo ang tunay na tagasunod ni Jesucristo. Kasi ang tunay na tagasunod ni Jesucristo, kami pong mga Muslim. Di ba si Jesucristo nag-aayon ng 40 days at 40 nights? Hindi siya kumain, hindi siya uminom? Anong pananampalataya na nag-aayuno ng mahigit isang buwan, mga mahal na kababayan? Ang mga Muslim, ang Islam. So sino talaga nagmamahal kay Jesucristo? Ang Islam talaga. Kayo ba, tanongin ko kayo, mahal niyo ba si Jesucristo? Mahal ninyo? Totoo galing sa puso? Kung mahalin si Kristo, Muslim kayo. Lumapit kayo sa Islam kasi si Kristo, Muslim siya. Pag nagdarasal si Jesucristo, diretso lang sa nag-iisang Diyos. Si Jesucristo nagturo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesucristo, ito ang buhay na walang hangganan, na ikaw ay kanilang makilala bilang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Buhay na walang hanggan. Ano kayo ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, mga kababayan? Everlasting life, kaligtasan. Di po ba? So, ang buhay na walang hanggan, sabi ni Kristo, ang makilala kanila. Ibig sabihin, kilalanin mo ang tunay na nag-iisang Diyos, sambahin mo siya. Siya lamang na nag-iisa. Yan po ang kaligtasan na tinuturo ni Kristo, mga mahal na kababayan. Kaya pag nag-Muslim tayo, i-Arabic lang natin ang sasabihin ni Jesus. Di ba sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala bilang tunay at tanging nag-iisang Diyos. Ano sa Arabic yan? Ashhadu an la ilaha illallah. At ako si Kristo na kanyang isinugo. Lumabas sa bibig ni Jesucristo, siya daw ay sugo. Ano ba ang sugo? Tama si Kuya, mensahero. Propeta. Kaya yun po ang paniniwala ni Jesus. Siya ay isa sa dakilang propeta, sugo at mensahero
ng dakilang tagapaglikha na si Allah. Di ba? Sugo. Isinugo siya. Iba kasi ang nagsugo kay Jesus at iba ang sinugo. Iba ang tagapaglikha, iba naman yung mga nilikha. Di ba? Sino po ang nagsugo kay Jesus Kristo? Anong pangalan ng Diyos? Ang Allah. Kaya ang sabi ni Jesus Kristo, Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pinapasamba ni Kristo, hindi ang kanyang pangalan. Pinapasamba ni Kristo, yung pangalan ng tunay na Diyos. Ano po ba pangalan ng tunay na Diyos? Allah. Kaya po ngayon nalaman nyo na ang pangalan ng tunay na Diyos. Kaya nasa inyo ang pagpapasya kung inyong sambahin si Allah dahil siya po ang naglikha ng paraiso para makapasok po tayo sa paraiso. Yan po ang mensahe ni Kristo. Mga mahal na kababayan, si Yesu Kristo po, hindi po siya nagdala ng bagong katuruan. Kung ano po ang katuruan at relihiyon ng kanyang nanay, sino ba ang kanyang nanay? Okay. Sa palagay niyo ba, nung si Yesu Kristo ay lumaki, naging lalaki, siya po ba ay nagturo ng bagong relihiyon o pinagpatuloy lamang niya ang relihiyon ng kanyang nanay na si Maria? Ano po ang tama? Pinagpatuloy niya. Dahil doon, meron ng hangit. Pinagpatuloy, di ba? Si Jesus Kristo ba nag-impinto ba ng bagong relihiyon? Hindi. Alam natin, pinagpatuloy lamang niya kung ano yung relihiyon ng kanyang nanay. Ng relihiyon ng mga propetang nauna sa kanya. Like Solomon, David, Moises, Abraham. Pinagpatuloy lang ni Jesus Kristo. Di ba? Kaya, kayo po ba? Kung halimbawa kayo kuya, hinirang ka bilang propeta, sampulan. Tuturuan mo ba ang mga tao na sambahin ka? O tuturuan mo yung mga tao na sambahin yung Diyos na naghirang sa iyo bilang propeta? Sasambahin at tuturuan mo ang mga tao na sumambal sa na naghirang sa iyo, na pumili sa iyo bilang propeta. Kaya Yesu Kristo ganun po. Hindi siya nag-imbento ng bagong relihiyon, kundi pinagpatuloy lamang niya ang relihiyon ni Maria ng mga propetang nauna sa kanya. Ano po ba ang sabi ni Yesu Kristo? Ano ba ang relihiyon ni Yesu Kristo? Sa inyong aklat kasulatan, no? Hindi natin babanggit ng mga talata dyan. Nandoon po yan na sinabi ni Yesu Kristo, hindi ang pagtawag ninyo sa akin bilang Panginoon, Panginoon, ang siyang kaligtasan, kundi ang kaligtasan, yung mga tao na sumuko, sumunod, tumalima sa kalooban ng Diyos na nagsugo sa atin. So, ibig sabihin, ang kaligtasan ika ni Yesu Kristo, kapag tayo ay sumunod, sumuko at tumalima sa kalooban ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Ang tanong dito, ano po ba ang kahulugan ng isang tao na sumuko, sumunod at tumatalima sa kalooban ng Panginoon tagapaglikha na si Allah? Anong tawag sa taong iyon? Sino sumagot? Anong sagot, sis? Muslim. Kaya si Yesu Kristo, Muslim. Kasi hindi daw yung pagtawag sa kanyang Panginoon ng kaligtasan, kundi sumuko ka, sumunod ka, tumalima ka sa kalooban ng Diyos. Sa Arabic, tinatawag na Muslim. Yan ang gusto ni Kristo, mag-Muslim tayo lahat para magmana tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Panginoon Diyos. So yun po mga kababayan, si Yesu Kristo po sa Islam, minamahal namin, aming isinasabuhay ang kanyang turo. Kami po'y naniniwala, no, na siya ay isa sa daan, ilaw at katotohanan, sapagkat siya na ay mensahero at propeta. Ang mga propeta, pinadala ng Diyos para gumabay sa atin. Kaya sino man ang sumusunod sa mga propeta, mayroong kaligtasan. Pero sino man ang sumuway sa mga propeta, saan ang pupunta? Pag sumuway sa mga propeta, sa impyerno. Kaya sabi ni Allah sa loob ng Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sabi ng Panginoong Diyos sa tagapaglikha na si Allah, hindi ako magbibigay ng parusa sa sinumang mga tao maliban na magpadala muna ako ng mga propeta. So ano mga mensahe ng mga propeta?
Ang mensahe ng propeta ay ang La ilaha illallah. Walang Diyos na marapat sambahin, kundi, sino ang Diyos? Si Allah. Yun po ang mensahe ng mga propeta. Kaya, pag sumunod tayo sa mga propeta, sambahin natin ang sinamba ni Jesus, sambahin natin ang Diyos sa sinamba ni Moises, ni Abraham, meron tayong kaligtasan. Meron tayong buhay na walang hanggan. Di ba? Gusto naman ng kaligtasan, di ba? Taas ang kamay ng gusto ng kaligtasan. Lahat tayo gusto ng kaligtasan. Kaya po, sa tingin niyo po ba, yung mga sinasabi namin dito mga kababayan, ito po ba ay tama o mali? Tama. So kung tama, aayawan ba natin ng tama? Ano ang gusto niyo? Mali o tama? So, yun po, inaanyayahan namin sa Islam, mamaya, insyaAllah, para magsama-sama tayo, hindi lang dito, sa kabilang buhay sa paraiso, yun po ang hangad natin. No? Bakit tayo nagtipon-tipon dito? Dahil ang goal natin ang paraiso. Wal-akhiratu khairun wa abqa. Ang akhirah, ang kabilang buhay, yun ang higit natin kailangan. Kasi ang buhay sa mundo na ito, hindi naman tayo magtatagal dito. Di ba? Sino kung hindi mamamatay dito? Bibigyan ko ng 1,000. Kung hindi mamamatay. Meron ba? Lahat tayo mamamatay, mga mahal ng kababayan. Kaya po paghandaan natin ang kabilang buhay, kaya po tayo nagtitipon dito. Wala, hindi namin kayo nililigaw. Kung ano ang mensahe ng mga propeta, yun ang gusto namin sa inyo. Mahal kami kayo. Nagmamalasakit kami sa inyo mga kababayan. Bilang mga Muslim. Kasi ang isang Muslim hindi makasakit. Turo sa aming relihiyon sa Islam, La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayhi. Hindi ka magiging tunay na mananampalataya, ma yuhibbu li nafsihi. Hindi ka tunay, hindi ganap ang iyong pagiging Muslim, mananampalataya kung hindi mo hinahangad sa iyong kapwa-tao kung ano ang hinahangad mo sa iyong sarili. Tayo sa sarili, hinahangad din ang kabutihan, di ba? Ganun din po ang hangad namin para sa inyo mga kababayan. Kaya po, insyaAllah, no, tayo po ay naghahanap ng kabutihan, sumunod lamang tayo kay Jesus. Kung sino ang Diyos na sinasamba ni Jesus, sino ba ang Diyos na sinasamba ni Jesus? Si Allah. Kaya natural, sambahin natin si Allah. Sinong gustong sumamba sa Allah? Nasa kamay. Sinong gustong sumamba sa Allah, sa tunay na Diyos? Yung hindi, kung nagtaas, mapupunta sa impyerno. So yun sana, so yun po ang aking pinating sa iyo. Nakilala natin ang tunay na Diyos ang Allah, ang kanyang mga katangian, no? Siya ay nag-iisa, hindi siya nagkaanak, hindi ipinapanganak, wala siyang katulad. At si Hesus Kristo, ang katangian ni Hesus Kristo sa Islam, ano? Sino si Kristo sa Islam? Ha? Sino si Hesus sa Islam? Sino sumagot? Sino sumagot? Sino naniniwala na si Jesus ay propeta lamang? Taas kamay. Ha? Propeta talaga? Hindi siya Diyos, ha? Sino ba ang Diyos? Si Allah. Magkaiba po si Jesus at si Allah. Si Allah kasi creator, tagapaglikha. Siya ang naglalang sa atin. Lahat ng ating mga nakikita, si Allah po ang naglikha niya. Si Jesus, nanggaling sa sinapupunan ni Maria, siya ay, ano bang sabi sa inyong kasulatan? Si Maria ay magdadalang anak ng Diyos, tao? Tao. Malinaw eh, si Maria ay magpupuntis at magdadalang anak ng tao. Kaya si Kristo tao siya. Tao. Ang tao pwede maging Diyos? Hindi. So, kaya nang sumagot doon, hindi. Si Kristo hindi siya pwede maging Diyos kasi nga tao siya. Ang tao hindi pwede maging Diyos. Kaya ba kuya, pwede ba maging Diyos? Bakit? Kaya ganun si Kristo. Tao siya, hindi siya pwede maging Diyos. Kaya pinadala siya sa Israel para ang tao gabayan para sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Sa mga kababaihan ba, last, sino po ba ang inyong tinutularan bilang babae? Si Birhen Maria o si Madonna? Birhen Maria. Totoo talaga. Baka si Britney Spears. So alam niyo po ba sa Islam,
kung bakit ang mga babae Muslim nakatalukbong, nakabalot. Dahil si Birheng Maria po ang kanilang tinutulan, pinapamarisan. Kasi ang babae sa Islam parang diamond, parang mamahaling bagay. No? Na ang babae, inyatan ng kanyang dangal, ang kanyang puri, no? Ang kanyang kagandahan para lamang sa kanyang asawa na lalaki. No? Hindi po sa mata ng lalaki sa labas. Kaya po, kung kayo ay talagang nagmamahal kay Maria, yumakap kayo sa Islam. Dahil pag nasa Islam kayo ang magsasabuhay ngayon kung paano manamit si Birheng Maria, sapagkat si Maria, siya po ang babaeng dapat tularan ng lahat ng mga babae. Alam mo ba sa Islam, si Maria, siya po yung pinakadakilang babae sa balat ng lupa, sa loob ng pananampalatayang Islam. Si Birheng Maria ay dapat nating tularan bilang mga babae. Kaya, yun po sa mga kababaihan, kung tunay kayo na nagmamahal kay Maria, dito nyo po sa Islam, may sasabuhay ang turo ni Birheng Maria, sapagkat si Maria ay hinirang ng Allah bilang pinakadakilang babae sa balat ng lupa. So yun po si Jesucristo po, isa lamang propeta, sugo at mensahero. Sabi ng Allah sa loob ng Quran, Mal Masihu Isa ibn Maryam ila Rasul. Si Jesus na anak ni Maria ay hindi hihigit bilang isang propeta, sugo at mensahero lamang. Kadhalat min kabli Rasul. Maraming propeta na una kay Jesucristo. So si Jesucristo, katulad lamang siya ni Propeta Moises, Abraham, Noah, Solomon, David, propeta lamang sila. Kaya sa Islam, mga mahal na kababayan, sabi ng Panginoong Allah, Inna matala Isa khamatali Adam. Khalaqahu min turab, sumakala lahu kun fayakun. Si Jesucristo, sabi ng Panginoong Allah, katulad lamang ng pagkakalikha kay Adan. Saan ba nalikha si Adan? Sa putik. Sa alikabok. Tama. So yung pagkakalikha kay Jesucristo, tulad ng Panginoong Allah kay Adan. Nalikha si Adan sa putik at nagwika ang Diyos kun fayakun. Mangyari at nangyayari niya. Meron bang imposible sa Diyos? Sa Allah? Wala. Kaya niya likhain ang mga bagay na kanyang ninanais. Kaya yung pagkakalikha ni Jesucristo mula sa sinapupunan ni Maria na mula sa babae na walang lalaki ang pinagmumulan, kahit tulad lang po ng pagkakalikha kay Adan. No, na si Adan, walang nanay, walang tatay, no, mula sa putik, nabuo, no, at magiging tao kaagad. So, ibig sabihin si Jesucristo ay mula lamang sa kagustuhan ng Panginoong Allah na siya ay mabuntis, si Maria mabuntis at ipanganak si Jesucristo na walang lalaking namamagitan. Kun fayakun. Ida kada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kapag ginusto ng Diyos ang Allah, ang kanyang ninanais na yan ay mangyayari. Mangyayari, walang imposible sa Allah. So yun po mga mahal na kababayan, nawa ako kayo ng araw nito at tatawagin na po natin si Ustad na siya pong magtatapos sa pahayag na po sa minsan na po. So, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa Tagalog, ang pinakamalawak sa Tagalog, ang lahat ng pagpupuri, pagsamba, pasalamat ay nauupo lamang sa nag-iisang Diyos. So tinawag siya sa Arabic ng Allah. Naway pagkapalan makasa kay Muhammad. Si Muhammad po ang pinapaniwala namin huling propeta. Naniniwala po kami sa lahat ng mga propeta, pinadala ng dakilang tagapagligtas mula kay Dan, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Solomon, kay John the Baptist, kay Jesus. Si Jesus po dito
Dahil sa ating kapatid, na hindi po tayo magiging tunay ng Muslim hanggat di po tayo kami naniwala kay Jesus bilang sundalo ng propeta. Naway pagpapala makasama ni Muhammad sa kanyang pamilya, sa kanyang mga tagasunod hanggang sa huling araw. So magtatanong na naman ako, no? Wala na tayong oras, no? Okay. So, gano'n po natin kamahal ng Diyos? Gagawin ko ng ano? Tandaan. Sino po sasagot? Gano'n po natin kamahal ng Diyos? May tamang termino. Ha? Allah Akbar. Masya. Ano pangalan niyo? Ha? Marina. Wala pa si Marino. Si Marina. Masya. Sister Marina. Okay. Masigit pa sa buhay na sarili niya. Hindi na talagang tamang sagot. Masigit pa sa buhay natin. Masigit pa sa sarili natin. Gano'n natin kamahal ang Diyos. No? Okay, may tanong ako si Sister Marina. Pag kamali, babawin ko yan. So, Sister Marina, sabi mo, mahal natin, masigit pa sa sarili ko sa buhay natin. Ngayon, paano ngayon natin mapapatunayan sa nag-iisang Diyos na yan na mahal nga natin siya? Anong hakbang, ano ang gagawin natin para mapatunayan natin sa nag-iisang Diyos na mahal natin siya? Anong hakbang, anong gagawin natin? Parang po sa akin, dahil po ang sagot ko, yung mga salita po ng mahal na Allah, ay isisyon po natin sa iba, sa hindi pa po nila naiintindihan, pwede po natin isabihin sa kanila, tayo ay nandito ang Panginoon Diyos, dahil siya po ang ating. May tamang termino. So, paano natin mapapatunayan naman na natin nag-iisang Diyos? Anong gagawin natin? Meron pa. Ha? Sabihin ba sa mga Muslim? Wala. Ha? Ano pa nga ang gagawin natin para mapatunayan natin sa nag-iisang Diyos na mga natin ka? Anong gagawin natin? Ha? Ito ang termino. Sambahin, maliban sambahin. Sa origin ng pagsambayon. Ano yun? Ha? Allahu Akbar. No? Masya Allah. Allahu Akbar. Ito sa kanya, no? Para natin mapatunayan sa nag-isang Diyos niya na mahal na natin siya at naniniwala tayo sa kanya, sundin na kanyang mga utos. Allahu Akbar. Ito ang pangunahing gagawin natin, sundin ang kanyang mga utos. Diba, sister? Sister, ang pangalan? Joanne. Masyala. Kasi ka, medyo malak sa boss ko, ha? Hindi ako ganyan na. Kasi bigyan natin yan. Okay. Sundin na kanyang mga utos. Ang tanong, sinusunod mo natin? Simpleng utos ng Diyos, hindi natin masunod. Napakasimple. Sabi ng Diyos, bawal ang baboy. Sumusunod ka, sumusuway. Mga kapatid, hindi utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, marumi ang baboy. Hindi dapat kainin. Anong ginagawa natin? Sinisiga, nililitsyon. Mga kapatid, mami na magulang, lumalabas, masakit man tanggapin, masakit man ako magsalita, ito ang katotohanan. Lumalabas na wala tayong utang na loob sa Diyos. Pagkatapos tayo bigyan ng pandinig, ng paningin, ng puso, hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa ribulto, sa mga nilikha. Allahu Akbar. Buksan niyo po sa isipan niyo, mga kapatid. Alam niyo ba, maniwala kasi hindi. Mahal kayo ni Allah. Mahal po kayo ni Allah. Pinarating namin ito. Sa layo na pinanggalingan namin. Mahal kayo ni Allah. Pinakilala sa inyo si Allah na dapat niyo sambahin. Allahu Akbar. Napakalino ng mensahe ng mga ating mga speaker. Ito ang tanong. Taas ko ng kamay, sino po ang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos? Taas ko ng kamay. Para malaman mo lang. Baka na sa demonyo ko lang gustong sumunod. Nagpapakayot ng mga speaker natin. No? Sambay nila sa Diyos. Sambay nila sa Diyos. Para sa demonyo gustong sumunod. Subhanallah. Mga kapatid, para malinaw lang ha, mga kapatid ha. Taas ko ng kamay,
sino po ang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos? Allahu Akbar natin. Baba niyo mga kanyo, mga kapatid. Naintindihan niyo mga kapatid? Okay. Taas, pangalawa. Taas po ng kamay, sino po ang gusto mag-Muslim? Nakita niyo? Ang tanong mo kanina, sino gusto sumunod sa kalooban ng Diyos? Taas na kami lahat. Nung inarabi ko na, wala na tumaas. Inarabi ko lang. Allahu Akbar. Dalawang oras ang papaliwanag natin mga speaker. Ang Muslim, mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi nyo naiintindihan. Dalawang oras nagpapaliwanag natin mga speaker. Mga kapatid, kapag kayo ay gusto yung sumunod sa kalooban ng Diyos, sa nag-iisang Diyos na siya Allah, tatawagin sa Arabic ng Muslim. Muslim. Ngayon, kapag ayaw sumunod sa nag-iisang Diyos, ang tawag sa inyo, pasaway. Ayaw sumunod eh. Tawag ba? Pasaway ang tawag sa inyo. Mga kapatid, Allahu Akbar. Subhanallah. Napakalito. Subhanallah. Allahu Akbar. So mga kapatid, ulit ko, ang Muslim, wikang Arabic, sa Tagalog, kung tatagalogin natin, yaong mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang mga propeta, lahat sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Propeta Noah, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Moses, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Adan, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Jesus, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Muhammad, ang pinakawaling propeta Muhammad SAW, sumusunod sa kalooban ng Diyos. So tinawag sila sa Arabic ng Muslim. Allahu Akbar. Muslim. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. So hindi kahit namin magbalik loob sa Panginoon. Lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Ito tungkol ng mga propeta, mga kapatid, hindi kahit kayo na sumamba lamang sa isang Diyos at lumayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, iba, Espiritu, uno, lahat ng manilikha. Subhanallah. Sanbay natin yung tagapaglikha, hindi manilikha. Mga kapatid, subhanallah. Malinaw mga kapatid, no? So hindi ako galit ha, makaliwanag lang ha. Hindi ako, mas hindi galit niya. Okay. Naintindihan nyo? Muslim? Okay. Ganabi ko na. Taas ang kamay, sino gusto mag-Muslim? Dito mga kapatid, laikurati wala sa palitang sa reunion. Ha? Hindi ka mag-Muslim din parang basketball. Pagkatapos ng liga, ayaw na. Hindi ka nito pagpasok sa Islam. Kailan daw sa puso, natanggap niyo sa Allah. No? Kaya ngayon, may hari pagbukan mo rin, hindi kita tatagal sa Islam. Babalik ka sa pagiging Kristiyano kapag hindi bukal sa kalooban. Kasi pag bukal sa kalooban, ipaglalaban nyo na kayo ay Muslim. Kaya sa akin pumunta, no? Hindi kayo maiiya. No? Dahil naunawaan nyo si Allah ang nag-isang Diyos. Walang halong pagkukunwari mga kapatid ang pagpasok sa Islam. Dito naman sa Islam, marami tinatawag na haram. Paliwan natin na pati, maraming bawal baboy, bawal sigarilyo, bawal alak, bawal sugat. Maraming pinagbabawal sa Islam. Ngayon kapag nag-Muslim po kayo, hindi agad-agad nyo mababago sa sarili nyo. Unti-unti. No? Halimbawa, at mga kalalakihan, nag-Muslim, hindi ka agad matatanggal ng sigarilyo. Maraming bumilang siya ng buwan, ng taon, bago niya maiwasan ang sigarilyo. Ang importante dito mga kapatid, sabi ni Allah, hulong na ako sindahan mo. At ako may buhay ay makakalan sa kamatayan. Sa gusto natin, mamamatay tayong lahat. Ang kamatayan, hindi ko pinatatakutan, pinagandaan. Sabi ni Allah, wa makadinatsun, madadat sibugada. Wa makadinatsun, niyay adutan mo. Ibalahan mo kadir. Walang sino man sa inyo, ang nakakalam po ano mangyayari bukas. Sino nakakalam po ano mangyayari bukas? Diba? So mga kapatid, kami mga Muslim, paggising pala sa umaga, alhamdulillah, binalik niya Allah ang kaluluwa natin.
Hindi lang birthday kayo magpapasalamat. Sa Islam, araw-araw birthday. Araw-araw magpasalamat at sa dakilang tagapagligta dahil binalik yung kaluluwa natin lagi sa papay. Mga kapatid, hindi po tayo permanent dito. Dito sa mundo, temporary lang po tayo dito. Lahat tayo mamamatay. Isa sa dalawang patutungan natin. Paraiso, inferno. Sino gusto inferno? Bigyan ko ng 100. Baso pa. Asan? Sino gusto inferno? Nasa naman. Lawag ba? Paano tayo maghahanap ng paraiso? So, paano tayo makakapasok sa paraiso kung hindi natin sasambahin ang may-ari ng paraiso? Hindi si Jesus ang may-ari ng paraiso kasi naghahanap din siya ng paraiso. Kaya siya nagdarasal. Alam niyo ba si Jesus nagdarasal? Nanalangin siya kanina. Nagpakagdademo tayo. Ganun manalangin si Jesus. Meron siyang pinikilan ng Panginoon na makapangyarihan. No? Ang tanong, mga kapatid, mga minamahal kong magulang, paano nyo sasambahin si Jesus? Paano nyo sasambahin ang salita na meron siya samba? Sambahin natin siya samba ni Jesus, hindi si Jesus. Subala na mga kapatid, busan nyo siya pa nyo. Kung anong gusto namin party sa inyo. Ang sambahin natin yung sinasamba ni Jesus, hindi si Jesus. Ang problema sa mga kababayan natin, yung namulatan, nakagisnan, doon na doon siya mamamatay. Subala na mga kapatid. Ang reliyon, pinag-aaralan, hindi ito minamana. No? Hindi ito minamana, pinag-aaralan ng reliyon. Alam niyo ba kapatid, sa buong kapulot sa Pilipinas, 4,000 doktrina, reliyon, nakaristo sa buong kapulot sa Pilipinas. 4,000. Di ba nakaristo na muna yung tanak? Subala na, mga kapatid. No? So, saan tayo na kapatid? So, mga kapatid, ang nag-isang Diyos, kailanman, hindi siya magbibigay ng maraming reliyon. Iisa lang po ang reliyon na ibinigay ng dakilang tagapagligta. Sabi ng ating kapatid, وَمَيْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino na maghanap, mag-invento, sumalay ng ibang reliyon, maliban sa reliyon ng mga propeta, ay hindi ito tatanggapin sa kanilang buhay. Masakit man tanggapin, hindi tatanggapin ng mga Romano Katoliko, mga born again, mga dating daan, mga lubak-lubak na daan, mga nagsaday, mga diskoday, mga reliyon yan. Napakaraming reliyon yan, hindi pa kailangan ito. Mahalaga mga kapatid, napakasimple na naman kapatid. Kailangan ang binulat i-ebilo ng mga propeta, kaya hindi kahit namin yun, magbalik loob, magbalik Islam. Kapatid, yakapin natin ang pananampalatayang Islam. Dito naman, meron dalawang kondisyon. Isa pa dapat niyo malaman. Ganyan sila natin kapatid. Meron itong dalawang bahagi. Bababitin niyo sa Arabic ng la ilaha. Pag sinabi niyo ng la, itatakwin niyo na ang mga Diyos-Diyosan. Kailangan itakwin niyo ang mga ributan ng siyatamba na walang pakinabang sa inyo. Gawa ng tao, bato, kahoy, sasambahin niyo. Walang puso, hindi gumagalaw. Panggatong. Subala na mga kapatid. No? So mga kapatid, la, itakwin niyo mga Diyos-Diyosan, tanggapin niyo sila ang nag-isang Diyos. Hindi pwede niyong gawin na tanggapin niyo sila na hindi niyo tinatakwin ng mga Diyos-Diyosan. Unang-unang niyong gagawin kapag pumasok ka sa Islam, itakwin niyo mga Diyos-Diyosan. Hindi na kayo magsisimba para malaman lahat. No? Kapag kayo ng Muslim, hindi na kayo pupunta sa simbahan. Na mga kapatid, pag kayo ng Muslim, hindi na kayo magsisimba. Ano tabi sa simbahan? Nasambahin. Yung mga nakaduhod na yun, ilang taon na nakaluhod. Subala na. Yung pare, hindi naman ako sa nanira, kung namamumpisal. Ba't tayo mamumpisal sa pare? Makasalanan din pare. Ba't tayo mamumpisal? Humingi ka kapatawaran sa isang Diyos, hindi sa tao natin makasalanan. Mga kapatid. So ganito, sinabi ko, mga kapatid, kapag pumasok po kayo sa Islam, hindi agad-agad mababago ang inyong natayuan sa sarili niyo. At unti-unti,
hindi ko mo nagbisa mga kababayan, hindi ko mo magbumuslim ka, mag-aabaya ka agad. Hindi ganun kadali yun. No? Maaaring bibilang ka ng linggo, buwan o taong bago ka mag-abaya. Ang malaga, bago tayo abutan ng kamatayan, bigkasin natin ang La ilaha illallah. Wala ibang Diyos, bali ko tayo. Bago tayo abutan ng kamatayan. Dahil sinabi ko, kapag natin kinakamatay mga kapatid, na wala sa pananampalataya Islam, inaabot yung kamatayan, na si Jesus na paniniwala ng Diyos, impyerno ang apoy kayo lahat, magpakailangan. Nakakatakot, isang babala, dakilang tagapaglikha. Hindi ako nagsasalita. Ang dakilang tagapaglikha, binigyan ko yung babala. Kaya kami binili ng dakilang tagapaglikha. Sabi ni Allah, ya ayyuhal ladina amanu, hatta tuqati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo mga naniniwala, huwag niyong hayakin mamatay na wala sa kalagayan Islam. Kailan mamatay daw tayong Muslim. Mga kapatid, para matanggap tayo sa araw ng paghukom. Kaya sinabi ko, inuulit ko, walang tatanggapin na reliyon. Sinabi ni Allah, kay Abraham, si Abraham, ama naman ng palataya. Si Abraham hindi sa Hudyo, hindi sa Kristyano. Walang Kristyano sa tanong ni Abraham. Walang Hudyo sa tanong ni Abraham. Nasa aking tagin ng tagapaglikha, si Abraham hindi sa Hudyo, hindi sa Kristyano, siya isang matuwid na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So tinawag siya sa Arabic ng Muslim. Allahu Akbar. Napakalino mga kapatid. Hindi ako ganit ang papalumanan ka. Ano nga pa mga kapatid? So hindi na ako magano ha. Kailangan bukas sa kalooban. Hindi yung nakatabi na pinalabit ko, pinapakumustahin. Wala ganun ha. Kailangan bukas sa kalooban. At dito naman pag mag-receive kayo, obligado kayo mag-aaral. Hindi pwedeng hindi kayo mag-aaral dito. 99% pag hindi kayo nag-aaral, panichur siya na mangyari sa inyo. Lalakasan yung pananampalataya. Lalakasan na hawak nyo sa Islam kapag meron na kayong kaalaman. Mga kapatid, kaya obligado na mag-aaral. Kaya ating Ustad, si Ustad Ismail, Ustad Sulaiman, na hindi kaya na kayo mag-aaral. Napakalaga sa Islam yung mag-aaral. Dito kakapit ang ating pananampalataya sa Islam pag meron tayong pag-aaral. Libre lahat tayo pa. Hindi na kayo magsasahin sa bahay. Nagawag pa, subhanallah. So, kaya sabi ko mga kapatid, hindi namin kailangan maraming nag-Muslim. Ang kailangan namin yung tunay nag-Muslim. Sinasabuhay ang Islam. Wala sa pilitan sa nila mga kapatid na hindi namin kayo pinipilit. Yung mga gusto lang, yung naunawaan lang. Yung mga kapatid, no? Okay? Natindihan nyo mga sister? Okay? Masyada. Okay, ha? Taas po ng kamay, sino po ang gusto mag-Muslim? So, yung malakas po ang loob, pwede po tumayo, tayo lang po kayo. Yung mga gusto po mag-Muslim, huwag po kayo maya. Yung katabi na, hindi kayo kaya iligtas sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, hindi ka kaya iligtas ng kaibigan mo. Ang makapagligtas na yung sarili niyo mga kapatid. Sa araw ng paghukom. No? So, huwag po kayo maya, kaligtasan po. Ang tinutukoy natin dito, kaligtasan. Huwag po kayo mahiya. No? So tayo po ang kamay, sino po gustong sumunod sa kalooban ng Diyos? No? Tayo po ay tayo, yung gusto sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga lalaki dito pa sa harapan, tayo dito, kaya po mahiya. Huwag kayo dito pa sa harapan. Yung gusto po mag-Muslim, dito pa sa harapan. Babae lalaki, wala pong problema. Sino po gusto magbalik loob? Sundin ang kalooban ng Diyos. No? Usap ko na. Dito po kayo, kayo pa maya. No? Mga kababayan, mga sister. Kaya sinabi ko, hindi ang nagagay mag-aabaya dito. Pag nag-Muslim kayo. Hindi kami kadali yun. Ayaw niyo pa nakaligsasan mga sister. Subhanallah. Ayaw niyo pa sundi si Bihing Maria. Si Madonna ang gusto sunod. Tapos nga kita bakit? Ito siya si Madonna, si Bihing Maria. Ang tawag ba? Iisa lang po ang Diyos. Nagtuturo ng dalawang sister kung talaga sa pamimiting pa rito ng gulo. Nag-usap ng meeting. Nag-usap ka. Tawag ba? Huwag na yan. Hindi, ate. O, ito kung gusto mo siya naman niya. Gusto mo. Pagsisimula na ito mga kapatid, mga minamahal na gulang. Yung mga gusto po mag-gusto dito sa harapan.
Okay na? Kung gusto mo Muslim po, mga sister, Allahu Akbar, subhanallah. Yung mga sister, alam niyo ba, hindi kayo obligado pumunta ng masjid. Ang pinakamalaking gantimpala niyo kapag nagdasal ko sa bahay. Sa bahay lang. Hindi inobliga ang mga kababayan na magdasal sa mosque. Sa bahay. Na malaking gantimpala niyo. Mas kayo lang yun. So mga brother, subhanallah. Dito wala kayong hindi kayo pinilit ha. Matibala sa akin tanong. So obligado kayo mag-aaral ha. Dito sa kayo dito sa mag-aaral. Siya lang siya lang namin mag-aaral. Mga sisters and brothers, ito pong aming inaano sa inyo, para sa inyo ito, hindi po para sa amin. Tandaan po natin sa araw ng paghukom, kanya-kanya po tayo doon. Wala pong magliligtas sa atin doon, maliban sa ating sarili at ang Panginoong tagapaglikha mo. So, sa palagay nyo ba, yung aming mga ibinahagi sa tama ba ito o mali? Kailan nyo kunin ng tama kapag nangihingalo na tayo? O ngayon na? Sige po. Islam. Kaya kumbaga, ngayon agad, mayroon namin magsabi na punta kami dyan. Ako, gusto ko Muslim ako, pero sa isip at sa sarili ko lang. Hindi ko kailangan pumunta dyan para makita nilang lahat na mag-Muslim ako. Sa side mo yan, sis, no? Sa sarili mo. Pero ganito na lang ha. Kung talagang mahal natin ang ating sarili, at ating pamilya, tulungan natin ang ating pamilya na mayahon natin sila. No? Kung mahal natin ang ating pamilya, unahin mo natin ating sarili na iligtas para nung sa yung pamilya natin, maahon din natin sila mula sa dilim, tungo sa liwanag nila sila. Opo. Malalaman ng tao na nandiyan ako mag-Muslim. Isang ko sa isip ko, Muslim ako. Kasi Okay. Okay na sis, no? Okay. So, alhamdulillah, yung sa amin lang ay tungkol sa kalupan, no? Wala pong kapilitan sa inyo. Sino pang sister na gustong sumabay na mag-Muslim? Diyan po, wala na po? No? So, ipaniwala kami kanina na ang pag-Muslim, walang maraming seremonya, walang lubluban, walang bisik-bisik. Ang gagawin natin, sasaksi lamang tayo. Sasaksi tayo na wala tayong Diyos sa sambahin, kundi ang lumikha lamang sa atin. Anong pangalan? Allah. Yun lang. Iwaksin natin ang sinasambang mga Diyos-Diyosan. No? Kasi ang Diyos na paggatong sa impyerno yan. So, alhamdulillah, ang pag-Muslim ay napakadali lamang. Ang gagawin natin ay shahada. So, kung hindi na po kayo mga brothers na mag-Muslim at sister, itaas na po ang inyong hintuturo. Ganito po. Yan ha. Ito po ay sumisimbolo na isa lang po ang Diyos ha. Hindi po tatlong persona, kundi isa lang po ang tunay na Diyos. Nasaan siya? Nasa ibabaw ng kalangitan. Kaya tinuturo natin nasa itaas ng Diyos. No? So sundan niyo ang sasabihin ko sa wikang Arabic at itatagalog natin mamaya insyaAllah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Ako sa Tagalog. Ako'y sumasaksi, sumusumpa na walang Diyos na tunay na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo, mensahero, lingkod ni Allah. Ako'y sumasaksi na si Jesucristo, anak ni Maria, ay isa lamang na propeta, sugo at mensahero, alipin ni Allah. Hindi Diyos, hindi anak ng Diyos. Ako'y sumasaksi na ang paraiso ay katotohanan
At ang impyerno ay katotohanan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar, ang malaang dakila. So welcome sa pananampalatayang Islam mga kapatid, no? Kayo ngayon ay ganap na Muslim. Sister, welcome. Nawa dalangin natin sa Allah na may pagtibayin kayo sa pananampalatayang Islam. At tuturuan namin kayo dito ng si Ustad Sulaiman, si Ustad Ismail na maggagabay sa inyo, ha? Tandaan nyo ngayon, para kayong mga bata ngayon na walang bahid ng kasalanan, na para kayong bata na bagong isinilang, no? Welcome sa Islam. Welcome sa Islam. No? Ganun lang po ang kadali ang pag-Muslim, no? Wala pong binyagan na ganap dito. Welcome sa Islam. So, hindi tayo mga nag-Muslim, no? Kumain siya, mag-iwan kayo, no? Hindi pag-usapan na yan, no? O, yung mga nag-Muslim, mag-iwan pag nag-alisan sila, mag-iwan kayo, ha? Napakaswerte nyo kasi ngayon, sa panahon ngayon, kayang-kaya nyo mag-aral sa Islam dahil may internet, mga YouTube, ganyan. Like po Makinig po tayo. Ito na very po. personal, napakaswerte nyo ngayon. Okay, okay. Kasi nga, kahit wala kayong Okay, sige po, makinig po tayo. Ganito po, makinig po, makinig. Ganito po. Pagkatapos po nito, mamimigay na po ang ating mga regalo at saka ng merienda natin, sabay na po. Okay? Ganito, Ustad. Ustad na. Eh dahil siyempre, huwag naman natin iwanan yung ating mga sambayan na hindi nila natutunan yung pinikas nila. Now, ganito. Dahil meron sa atin, take note mga kapatid, ano natin, meron sa inyo, alam namin na hindi nakasunod o hindi tumayo dito, hindi nagpahayag, subalit deep inside ay gusto mag-Muslim, pero may mga alinlangan, nahihiya sa barkada, nahihiya sa asawa o kaibigan. Ano po? Ganito ang gagawin natin. Pagkatapos po nito, sandali lang ha. Pagkatapos po nito, ganito ang gagawin natin. Pamimigay ng regalo. Ano po, Imam? Kasi ayaw ko naman silang natin na iwanan na ganun lang. Gusto kong ituro sa kanila. Ayan. Para maging fair naman, kahit na hindi man kayo nakatayo dito, ngunit sa loob nyo, parang gusto nyo, ngunit yun nga, nahihiya, ituturo ko na ang sa inyo. Bibigkasin natin sabay-sabay, with energy, bigkasin natin ng sabay-sabay, kung anong bibigkasin ko, sundan nyo, para hindi naman kayo nahihili sa ating mga kapatid na tumanggap ng kanilang pusa, inshallah. Bigkasin natin. Taas natin ang ating kamay. Lahat. Itaas natin ang kamay. Siguro pag may 1,000 bawat tataas lahat dyan. Ano? Okay. Pero wala tayo 1,000. Alam mo ba? Okay. Itaas natin ang ating kamay. Sundan nyo ang sasabihin ko. At pagkatapos yung Tagalog, inshallah. Bigkasin natin sabay-sabay. Bismillah! Bismillah! Wala pa kasing merienda, no? Imam, eh, ano? Nilakas natin ulit, ulitin natin. Bismillah! Bismillah! Allahu Akbar! Bawas natin. Bismillah! Bismillah! Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa bin Maryam nahina ya no bin Maryam abduhu wa rasuluh sino na makaintindi bibigyan ko ng 200 wala okay tatagalugin natin para makintindi
akin na yun. Okay? Bismillah. Sa ngalan ng Allah, ako ay sumasaksi. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo at lingkod ng Allah. Ako ay sumasaksi si Jesus ay lingkod at sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Masyaallah. So alhamdulillah, naging parehas po kami sa inyo. Itinuro din namin sa inyo kung ano ang kanilang sinaksihan. At tandaan po natin, kung ito ay isa sa puso ninyo, ang inyong ilikas ngayon, kayo po ay kabilang din sa kanila na nag-Muslim. Bagamat hindi ko lang naipahayag ng harapan sa amin, ngunit deep inside, sabi mo nga, kung sa puso ninyo ay tatama yan, isa sa puso nyo, kayo mag-aaral, ngayong araw na to, kayo ay Muslim. Subalit, kung hindi pa nyo talaga naintindihan, hindi pa tanggap, kayo ay bumigas lamang at ang aming tungkulin, tandaan po natin, ay ituro lang sa inyo. Yung po ang ginagawa ng isang pumapasok o nagmo-Muslim. Yung binigas nyo. Yung po ang unang hakbang. Okay po? Maliwanag po? So, alhamdulillah. Salamat po ng maraming sa inyo lahat. So, start. So mga kapatid, pinasalit natin bago tayo naghiwalay. So ulitin ko mga kapatid, mga kapatid na ulitin natin, sino po ang gusto mo? Marami na po ito bumabol at naiiyak. At gusto po mga kapatid, yung pagsaksi na wala ibang Diyos matibag kay Allah. Si Allah na walang kamatayan. Kung ang sinasamba ng Diyos ay namamatay, iwanan niyo ng mga kapatid. Hindi tunay na Diyos yan. Dahil ka naman, ang nag-isang Diyos, walang kamatayan. Walang pangailangan, hindi pinangalan at hindi nagkakaroon ng anak. Ito po ang tunay na Diyos. Ito si Allah. So huwag po kayong mahiya, huwag kayong mag-alanganin, mag-alintangan na sumumpa na wala ibang Diyos. So sino po? Sino po ang gusto sumunod sa kalaban ng Diyos at sino po ang gusto mag-busking? Taas po na kaman. Sino po? Wala na po? Wala na po pwede umapo na gusto mag-busking? Okay. Wala po sa akin ito. So, inanong ko lang yung tinupat ko lang ng magiging ng mga kapatid na marami na gusto umapo. So, maraming po salamat. Alhamdulillah. So, doon na tayo sa mga parapon, no? Mashallah. Mashallah. Sino mo ba ng bayad lupa rito? Parapon na natin. Pasok. Tawag pa. Hindi mo na mga kapatid. Ang kakayanan natin kung napakalit na bagay. Pero ang pinakamalaking bagay yung makilala natin ng isa ng isa natin ka. Pinagkilala, pinag-isip. Ito ang pinakamalaking araw. Mga ganat sa kanilang buhay. So ito, magaling tayo, bro. So, asan yung matindas? Ibadah sa kanan. English pala yun. So mga kapatid, habang tayo napatindas, dito po sa Islam, subhanallah mga kapatid, kung inyo na nalalaman, kapag nag-Muslim po kayo, gagawin po kayo sa mabuting tao. Gagawin po kayo sa mabuting ama, mabuting ina, mabuting kapitbahay, mabuting kaibigan. Pag nung nag-Muslim po kayo, kung gusto nyo baguhin ang inyong sarili, pumasok po kayo sa Islam. Nandito ang tunay na pagbabago. So sa inyo, ang pagpapasya,